record, can you repeat ng konti yung nasabi mo na? Sorry. So, yan. Yung unang method na is factor 3. Bale. Okay. So, kunwari meron kang number, anyone give a composite number, pipili ako dito. Sige, or kayo na yung mag-type. Pwede man kayo na lang yung mag-type. Anyone? Anyone? Grabe naman yung 4, 6 at saka 8. Taasan nyo naman. Taasan nyo naman yun. Okay. Grabe naman yung 256. Small sample lang muna. Try natin ang, ano bang bilhin? 20. In-example na dun yung 24 eh. Wag yun. So, try natin yung 36 as an example. So, you have 36. Ano yan? Di ba 6 times 6 yan? 6 times 6. And then yung 6, pwede natin siyang gawing 2 times 3. And then dito ay 2 times 3. And then, enumerate natin yung mga factors. So, you have 2 squared times 3 squared. Or pwede natin hayaang ganyan. Pwede naman ganyan yan as long as makuha mo yung GCF. Or kung ano man yung kailangan mo. Mamaya magagamit natin yung mga factor 3 and decomposition method na yan. Next, yung other method na ginagamit ko is decomposition method. So, bali ganito siya. Okay, anyone bigay naman kayo ng ibang number? 72. Okay, 56. 56. 56. Sino po? Nicole Ramos? Ba't ang daming Nicole Ramos sa Pinas? I don't know. That's a very, very common name. So yun, 56. Ang gagawin nyo is, hanap kayo ng prime factor and i-divide nyo siya. So, ang gagawin, ito 56, obviously even number siya, di ba? 6 siya, nagtatapos siya sa 6. I-divide nyo siya sa 2. 56 divide 2 is 28. 28 divide, even pa rin, so divide lang tayo ng 2. 28 divide 2, 14. 14 divide 2, even pa rin, 7. Pag yung nasa baba natin, i-prime number na, pag wala na tayong pwede ma-divide, doon na natin siya tatapusin. So we have 2, tatlo yung 2, so 2 cubed times 7. Maliwanag ba? Yes, Mishikate. Mishikate? What? Wait, ano yun? Mishikate. I love japchae. Okay, so 28? Hindi. Ba't magiging 28? Teka. 28 sagot, sir? Hindi. Ito yung goal mo. Prime factorization nga, di ba? So, ang goal mo is manufacture siya into prime numbers. Maliwanag ba? So, isang magandang skill ang prime factorization kasi kapag kayang-kaya nyo mag-prime factorization, madali na lang sa inyo
madali na sa inyo mag-compute ng mga DCF at LCM. So, with regards to that, magkakaroon tayo ng warm-up. Nandito kasi yung sagot ng iba. So, iisip ako. Number 1, 45. Number 2 ay hindi, 84. Number 3 ay 112. Hindi. Oh, sige, okay. Okay na yan. For 189, number 5 ay 60x squared. Okay, ito. Baka ma-intimidate kayo. Ba't bigla nagkaroon ng variable? Kapag may variable, huwag niyo yung pansinin. Ang pina-factor lang natin dyan is yung number. Deadline niyo yung mga x squared keme-keme na yan. Hindi niyo na yan maka-factor. Hayaan niyo siya as is. Okay ba yon? So, pa-factor niyo siya like that. And lastly, we have 504 is a cube b cube c squared. So, hindi na ito ifa-fact. Kapag variables, no need to factor na unless hindi siya nakasimplify. Unless hindi siya factor, hindi no need to factor. So, kapag variable, hindi niyo kailangang i-factor. So, you may now begin the warm-up. Bale, 1 to 6 lang siya. Saan sasagutan? Siyempre sa comment section. Sa comment section tuloy, sa message. So, as much as possible, do your own work. Ini-encourage ko kayo na mag-send ng factorization niya sa GC. So, I'll give you until 9:35.
Uy, ilagay niyo yung variable sa 5 at 6. Even though na-factor siya lang. Okay. Nakalagay pa rin yung mga variable dun sa sagot nyo. X. Oh, ba't nagkaroon ng xy squared y? Yan. Okay, tama naman yung mga prime factorization nyo. Number 1, mali ata yung sa'yo, Keisha. 2, ay, correct naman. 3, correct naman. 4, correct naman. 5, okay naman yung mga factorization. Um, okay. Okay, perfect tong kay Rachel. Rachel. Okay, so lagyan natin yung sagot niya. Yan. Yan, yun yung perfect, yun yung ano, yun yung sagot. So number 1 ay 3 squared times 5. Number 2 ay, siguro ang comment ko lang dito is, i-arrange natin siya in terms of increasing prime factors. Number 3, 2 raised to 4 times 7. 189 ay 3 cubed times 7. Number 5 ay 2 squared, 3, 5, x squared y. Ganito ay 2 cubed times 3 squared times 7 times a cubed times b cubed times c squared. Yan. So, ganito yung factoring. Maliwanag po ba sa atin yun? Alright. So, yun. Now, getting the GCD and LCM naman. So, here is the first method. So, kita nyo naman yung screen. Kita naman natin yung screen. Heart react po tayo, ah. So, yun. Hanapin natin yung GCD ni 32 and 36. Okay, so lipat tayo. So, find the GCM of 32 and 36. So, first method na gagamitin natin is prime factorization. So, bale, 32 ay 4 times 8. And then, 4 is 2 times 2. 8 is 2 times 4. And then, 4 is 2 times 2. Reminder lang, ang kukunin ninyo lagi is yung nasa pinakababa. Yan. Yan dapat. Yung final natin prime factorization. So, ito, at ito. So, yung mga prime numbers lang. Kaya nga siya tinawag na prime factorization. 36 ay 6 times 6. So, 6 ay 2 times 3. And yung 6 ay 2 times 3. Maliwanag ba yon? So, paano natin kukunin yung GCF niyan? Okay, so find the GCF of 32 and 36. Meron dalawang way. So, first is, i-compare niyo yung exponent ng prime factorization nila. So, 32, 1, 2, 3, limang 2, 36 ay 2, dalawang 2, at saka dalawang 3. So, 2 squared times 3 squared. Ano nga yung rule lang sa GCF? Dapat yung least exponent. So, compare natin sila. Ang least exponent nito ay 2. Ito yung least exponent. And paano naman kapag nawawala yung isa? Pag nawawala yung isa, so di ba 2 raised to 5, 2 squared, 3 squared. Hanin nyo sila dyan ng ganyan. So ito yung least. Pag nawawala yung isa, automatic din nyo na isasama yon. Gets po ba?
Kasi ano bang hinahanap natin? Greatest common factor. So, kung wala dun sa isa, paano naging common factor yon? Di ba? Teka, hindi pa tayo tapos wait lang. So, di ba, meron tayo na factor na natin. Gusto natin kunin yung common factor. Ano ba pag sinabing common? Dapat nandun siya sa lahat. Di ba? Greatest common factor. So, common siya sa lahat. So, pipiliin natin dito yung may pinakamababang exponent. So, 2. Pero dito sa 3, wala naman kasing, excuse me, wala naman kasing 3 dito. Di ba? May 3 ba dito? Wala. So, hindi siya common factor. So, hindi siya common factor. So, hindi siya common factor. Bale, ito lang yung pipiliin natin. So, ang GCF natin is 2 squared, which is 4. Maliwanag po ba? Need ko ba ulitin? Okay. Okay. Need ko ba, hindi, so, yun yung unang method, okay? So, yun yung first method. Yung second method, pwede nyo rin siyang gawin dito. Medyo madali na. Paano po naging 2 squared? Okay, wait lang Wait lang. Ano bang factoring ng 32 at 36? So, compare mo yung 5 at 2 raised to 5 at 2 squared. Pareha sila ng exponent. Kukunin mo yung mas mababa. Kukunin mo yung lowest. Actually, kukunin mo yung lowest. Paano po naging 2 squared? Yun yung product ng mga nandito. Diba? Hmm. 2 squared. Siya yung lowest dito. So, 2 squared yung GCF mo. Since wala namang iba pang common factor bukod doon, 2 squared equals 4 na yon. Paliwanag po ba? Okay, so 4 yung sagot. So, yung other method is, iba, pinag-prime factorization kayo. Tingnan ninyo kung alin yung magkaparehas. So, cross out kayo ng isa sa kada magkaparehas na factor. So, yan, may 2. Merong 2. Tapos, may isa pang 2. Cross out tayo ng isang 2. Ngayon, yung mga kinross out nyo, ipag-multiply nyo. So, ang kinross out nyo ay 2 lang naman. So, 2 times 2, yun na yung GCF nyo. 4. Clear po ba? Opo, opo. Yes, PB Bernandez. Alright. So, yun yung first method. Any questions? May specific names po ba yung methods? Decomposition, factor 3 yan. Sige, lagyan ko na lang ng specific names kung mas natatandaan nyo gamit ito. So, factor 3. Yan, perfect. So, factor 3 method to. Lagyan ko ba ng names dito? Parang wala.
Hindi ko siya nalagyan ng names. Okay. Try natin kapag ano, let's say, 54 and hmm, 54 and 84. Yan. 54 and 84. Okay. Try po natin uli ha. 54. Anong 54? 6 times 9. 6 ay 2 times 3. And 9 ay 3 times 3. Paano naman yung 84? 84 ay 7 times 12. Or pag hindi masyadong obvious, pwede naman ganito. 2 times 42, ganon. Tapos yan yung 6 times 7. Then yung 6 ay 2 and 3. So, ayun. Meron na tayong mga common factors dito. So, pwede nyo ilista to, kagaya ng ginawa ko kanina. So, yung 54 magiging 2 times 3 cubed. And yung 84, 2 squared times 3 times 7. Kung ano yung highest na common factor, yun. So, kung 19, so yun. So, what if prime number siya, like 1957? Yung 57 ay 19 times 3. Hindi syempre, pag 19, hindi yung pinakamataas na exponent, hindi syempre yung 19 lang. Sa 3, walang 3 yung isa. Mamaya na yan. Yun. So, compare natin. Yung unang method, compare lang yan. So, ano yung lowest dito? Ang lowest dito ay 2. 2 raised to 1 lang. Kapag walang exponent sa taas, meaning lang nun is raised to 1. So, parang siya may imaginary na 1 dito. Then ito, 3 lang to. So, 2 times 3. And dahil walang 7 dito sa isa, wala na yan. Therefore, ang GCF natin ay 2 times 3, which is 6. Clear po ba sa atin yon? Try natin yung second approach. So, 2, 3, and then 2, 3. So, yan yung mga common factors. So, X natin yan. Dito, we have 2 times 3, 6 din. So, maliwanag na ba kung paano kumuha ng GCF? Yes. Tama. Tama ka, PB Fernandez. Kanina isa lang po, which is 2 squared, dahil walang 3 sa kabila. Maliwanag po ba yun? Ladder method. Yung decomposition method, probably same po na number pag multiply po. Okay. Doon tayo sa decomposition method. So, yung decomposition method, dapat sure kayo na nadi-divide niya parehas. Mas madali po yung cross out things po. So, here's another example. So, GCF of, ano mo ganda? 56 and, hindi. Lakihan natin yung giving. Yung giving. 168 and 196. So, dito lang gagamitin yung decomposition method. So, gagawin ninyo, ilista ninyo yung dalawang number. Then, what you're going to do is, i-divide ninyo yung number yung dalawang number nang sa tingin nyo makaka-divide sa parehas.
So, tingnan nyo, parehas tong even. Parehas tong even number. So, it makes sense na mag-divide tayo ng 2. So, divide tayo ng 2. 168 divide 2 is 84. 196 divide 2 is, ano pa? 196 divide 2 ay 98. Now, 84 divide, pares pa silang even. So, divide lang tayo ng 2. So, you have 42 times 98 divide 2, 49. Meron pa ba? Sa tingin nyo, meron pang multiple? Meron pa. 42 is 6 times 7. And 49 ay 7 times 7. So, i-divide nyo siya by 7 to get 6 and 7. Ang GCF mo is yung product ng lahat ng nasa kaliwa. So, 2 times 2 times 7 equals 28. Is that clear? Actually, Roslyn, yung factor ng una ay 2 cube times 3 times 7. Pero 2 cube times 3 times 7. O, tama. Then 2 squared times 7 squared. Why po sinama yung 7? Divisible sila by 7. Common factor siya. Isasama natin siya kasi na-divide niya si 42 and 49. Ba't mo di na ginalaw? Yes. Kailangan po ba divisible both numbers? Oo naman, syempre. Ano nga ulit yung hinahanap natin? GCF. Greatest Common Factor. Pag common, syempre both yon, di ba? Kailangan po ba divisible both numbers? Syempre naman, kasi di ba nga common factor siya. So, dapat divisible siya, both numbers. So, dead man na sa atin itong dalawang to. Pero, mamaya, magagamit natin sila sa LCM. So, dito, common factors kasi yung hinahanap natin. Clear po ba dun sa nagtanong? LCD ay sa denominator yon. Denominator ng fraction yon. Ang LCM, multiple lang siya. Okay, saan ang ginagamit yung GCF at LCM? Para yun sa fractions, yung GCF, ginagamit natin yan pang simplify or pang lowest terms. While yung LCM ay ginagamit natin para malaman yung least common denominator. Yes, this is what we call the decomposition method. So, pwede ba to? Pwede pa tong GCF. So, next example natin is tatlong numbers. So, let's say we have here 48, 72, and 90. So, pwede tayo mag-factor 3. So, pwede tayo mag-factor 3. Ang 48 ay 6 times 8. 6 is 2 times 3. 8 is 2 times 4. And 4 is 2 times 2. Diba? And then yung 72, 6 times 12, 2 times 3, 3 times 4, and then 2 times 2. And then yung 90, we have 9 times 10. Okay, ito pala tip. Kapag nakita kayo ng 0, automatic divisible na yun by 10. So, ilagay nyo na kagad yung 10 dito as yung isa, tapos yung other one is yung natitira. That would make it easier for you to factor. Okay ba tayo doon?
And, ay wait, nagano na ba kayo? Uy, ano, wait lang. Naririnig niyo ako? Rinig naman ako, di ba? So, gets niyo ba? So, mas maganda po na kabisaduhin ng divisibility rules, correct? Pag alam niyo yung even, divisible by 3, divisible by 5, divisible by 10, madali na lang sa inyo mag-factor. So, yung 9 times 10, 3 times 3 lang yan. And then yung 10 ay 5 times 2. So, tingnan lang natin yung mga kung alin yung common. So, bilugan natin. May common na 2. Dapat sa lahat to ha. Dapat dun sa tatlo yon. Pag wala dun sa isa, hindi na yon. So, ito. 3. May tigi-isang 3. Goods tayo dyan. Pero, meron pa ditong isang 2. Ito, ito, kaso wala dito. Isasama ba natin siya? Sige nga, bakit hindi? Okay, Justin Gall. Kasi po sir, sabi niyo po kailangan po lahat po sa tatlo po siya makikita. Okay, very good. Dapat makita natin sa lahat. Pag na-cross out na natin yan, kung naka-cross out na tayo, hindi na natin pwede gamitin yan. So, yun, dapat meron sa lahat. Pag nasa dalawa lang, hindi na siya kasama. So, ang GCF natin ay 2 times 3 equals 6. Yun po ba ay maliwanag? Okay. Try natin din to sa decomposition. Okay. We have 90 90, 126, and then 144. Okay. Saan sila divisible? Lahat sila nagtatapos sa even number. So, divisible na kagad sila by 2. To divide 90, 45. To divide 126 ay 63. 45 to to divide 14. Baliktad sinasabi ko. 126 divide 2, 63. 144 divide 2, 72. So, saan pa kaya sila divisible? 45, 63, 72, 3. Correct. Divisible sila by 3. Bakit? Yung sum ng digits nila ay multiples of 3. 4 plus 5 ay 9. 6 plus 3 is 9. 7 plus 2 is 9. Actually, hindi lang sila sa 3 divisible. Dahil 9 yung mga yon, divisible talaga sila by 9. So, 45 divide 3, 15. 63 divide 3, 21. 72 divide 3, 24. So, divisible pa ba sila by 3? Yes. So, 15 divide 3 ay 5. 21 divide 3 is 7. 24 divide 3 ay... Tatapos na ba tayo dito? Yes. Matatapos na tayo dito. Wala nang pwede. And, kagaya lang ng kanina, yung mga nasa gilid, ang GCF natin. 2 times 3 times 3 ay 18. Is this clear? Questions?
Okay, ngayon, tapos na tayo sa GCF. Kayo naman yung mag-try. 2 items lang naman. Isa sa dalawahan, isa sa tatluhan. Then, after that, mag-word problem tayo. Number 1 ay 72 and 132. Number 2, we have 75, 135, and 285. So ano kaya yung GCD nila? I am encouraging you to send your solutions sa sa GC, sa main GC. So, yun. Alright. Pwede kayo mag-solve sa GC. Ayan. UN, UPB. Yan. Perfect kayo dyan. So, anong method yung pinakaano nyo? Sir, haha, magulo po. Okay lang. Okay lang yan. At least, you're trying. Kailangan nyo ba, ewan ko, kailangan nyo ba talaga ng aesthetics para magano ng solution? Ako wala akong pake. Yes, Justin Ball. Decomposition. Factor 3 po for me. Okay, nakadepende naman talaga sa tao yan. So, kung sino yung ano.
Sir, hanggang what time po as? Hanggang anong time kayo pwede? Sa bagal mag-isip ng number 4 factor, yun yung prefer for anytime, sir. Hanggang nahin na, sir. Uy, grabe naman yan. Grabe naman. Ayun nga pala, bakasyon nyo nga pala. Hanggang matanggap sa UP. Ay, paano yan? Aking faith. Uy, grabe naman sa lamunin. Ang, over na sa ano yan. Over na sa ano yan. Alam nyo, ang UPCAT ang pinakamadaling exam sa UP. Maniwala kayo. Sana all nag-UPCAT, di ba? Anytime is okay. Ang nangangalaban po ay pero realistically, tapusin na lang natin hanggang LCM. Didiscuss ko yung word problem ng GCF hanggang 10 p.m. Pero, 20, siguro hanggang 10:30 to 10:45. Oh, wala na tayong fractions. Tapusin lang muna hanggang LCM. Tomorrow, kasi, alam niyo kung bakit? Ganun talaga, balik grade 7. Kailangan niyo ng fundamentals, syempre. Pero kapag naman nag-ano na kayo, kapag naman college na kayo, di na kayo masyado magmamind na mag-math. Pero syempre, dito kasi standardized test to, kailangan natin makita yung aptitude nyo, yada yada, everything. Need kasi sa Brainly ako nakuha dati. Ano sa... Yan kasi, that, that, that kasi nag-aaral kayo. Kayo mga si Brainly kayo. Anyways, ayun. Nasa main GC kayo, di ba? So, yun. Ngayon mga bata, chat GPT na, ano sila, mga skibidi toileters na sila. Anyways, tama ang 12, tama ang 15. Good job, guys. So, 12 and 15. Next na tayo, word problems involving GCF. So, word problems involving GCF ay ito. Two baskets containing a different variety of mango are to be grouped into an equal number of pieces in a package. The first basket has 56 mangoes and the second basket has 91 mangoes. What is the largest number of mangoes that should be in a package such that both baskets are equally divided? Okay, so yeah, main GC is only for the enrolled people. So yun, two baskets containing a different variety of mango are to be grouped into an equal number of pieces in a package. The first basket has 56 and the second basket has 91. So, largest number of mangoes and then both baskets are equally divided. So, gusto ninyong ma-divide yung mga mangoes dun sa equally. So, ang gusto niyo mangyari, ipack siya such that same lang yung mangoes kada pack. And ano yung pinakamalaking number na at yung pinakamalaking number na pwede nyong mailagay per pack, ipa-factor ninyo si 56. So 56 is 7 times 2 cube. 91 is 7 times 13. And ang GCF niya is 7. Malinaw ba kung paano kunin yung word problem natin?
Wait lang. May mga word problem ba ba? Ano pong keyword sa mga GCF? Basta usually ang ano nun is, i-group mo, tapos ano yung pinakamalaking ano para equal. Yun lagi ka mag GCF. So, what is the greatest number? Ganon. What is the largest number such that equal division? Pag equal division, di ba nga sabi, common factor. So, pag both are equally divided, then common factor yun. Clear ba tayo doon? Ayun. Word problem. Ito lang kung ano, sige ko ba yung isang word problem? Wala. Tatagal tayo kapag hinanap na. Ngayon, proceed na tayo sa LCM. So, LCM, same example din yung gagamitin natin. So, magpa-factor 3 tayo and at the same time, gagamitin din natin yung decomposition method. However, ito ang note natin sa decomposition method. Hindi na pwedeng gamitin yung ginagawa natin kapag more than 2. So, largest exponent na siya. Mas convenient na yung gantong method sa LCM. Yung mag-largest exponent tayo. Lalo na kapag tatluhan. So, example, LCM ni 32 and 36. So, ano nga ulit yung factor ni 32 kanina? 4 times 8, 2 times 4 to, tapos ito yung 2 times 2, and ito yung 2. 36. 6 times 6, then 2, 3, 2, 3. So, copy natin. Ano nga ulit ito? 2 raised to 5, and ito ay 2 squared, 3 squared. Ngayon, dahil kanina sa GCF, smallest. Sa LCM, largest siya ngayon. Therefore, we have 2 raised to 5, then 2 squared, 3 squared. So, ano yung pinakamalaki dito? Ang pinakamalaki dito is 5. So, 2 raised to 5 yung una. And dun sa pangalawa, wala ito, tapos 3 squared. Meaning, ang largest is 3 squared. So, di ba kanina, inaalis na natin siya sa GCF? Dito naman, pag wala yung isa, wala tayong pake. Basta yung largest yon. Clear ba? Can you repeat po? Okay, wait lang. Ulit tayo ha. LCM, yup. LCM, least, common, multiple. This time, dapat yung 32 and 36 naman, yung divisible dun sa sagot. So, ano yung pinakamaliit na number na pwede mag-divide, na pwede mong i-divide yung 32 at 36? So, kukunin mo yung pinakamalaking exponent. O, dito. 2, 2, 2, 2, 2. 2 raised to 5. 2, 2, 2 raised to
3 raised to 2. So compare. Ano yung mas malaki? 2 raised to 5. Ano yung mas malaki dito? 3 raised to 2. So ang sagot is 2 raised to 5 times 3 squared ay 32 times 9, which is 288. Nagets po ba? Nagets po ba? Bakit huli kasama yung 3 squared? Kasi nga, multiple na. So, isasama na natin siya. Least common multiple na siya. So, dapat lahat ng possible na factors nung mga numbers natin nandun sa sagot natin. So, kahit walang 3 dun sa isa, isasama pa rin natin yon. Kasi nga, least common multiple. Okay. Tingnan nga natin kung common multiple siya. 288 divided by 32. 9. Ang 288 ay 9 times 32. Ang 288 divide 36, 8. So, multiple siya. Yun yung 32 and 36 mo. So, 288 yung sagot. Gets ba kung anong meaning ng LCM? Dapat, yun yung pinakamaliit na number such that pag dinivide mo yung mga given, equal, walang remainder. Yun lang naman yung LCM. Clear po ba? Okay na ba yung tanong? Bakit po uli kasama yung 3 squared? Okay na ba? Okay. Isa pa. 60 and 78. So, 60 ay 6 times 10. Sabi ko sa inyo kanina, kapag merong divisible by 10. Tapos ito naman, 2 times 39. Tapos yung 39, divisible by 3. So, 3 times 13. Ito ay 2 times 3. Then ito ay 3 times 5. 2 times 5, sorry. So, compare. So, you have 2 squared times 3 times 5. Tapos dito naman, 2 times 3 times 13. So, titingnan natin yung pinakamalaki. Dito, ang pinakamalaki is 2. So, 2 squared. Dito, 3. Dito, 5 lang naman yung meron. So, 5. 5 raised to 1. And 13 ay 13 raised to 1. So, anong LCM? Ang LCM ay 2 squared times 3 times 5 times 13. So, 12 times 5, 60. 780. Is this clear? Okay, so yun yung factor 3. Last natin, bago tayo matapos, i-discuss muna natin yung decomposition method. So, yeah. 6. Okay, ito ang disclaimer sa decomposition method, ha? Uulitin ko para hindi na kayo magtanong. Gagana lang ang decomposition method sa dalawahan. Sa 2 numbers lang po, yes po, 2 numbers lang po. So, pwede po isama lahat sa factor 3 ng LCM. Hindi rin siya, yung sinasabi mo, PB, hindi gagana kapag tatluhan. Parang ganito lang din sa
Yung method na yan, hindi yan gumagana kapag 3 or more. Kasi may mga mauulit. So, dapat sa LCM, highest exponent talaga. Ganon din yung reason kung bakit sa decomposition method, hindi pwede hindi siya pwede sa tatluhan. So, 60, 78, saan siya divisible? By 2. So, divide tayo. Wait, ibahin pala natin yung given. Para naman, okay. Maganda. 144 and 276. Yan. Okay. Saan sila divisible? Una divisible sa 2. So, we have 72. Wait, dito ko kaya number. Wait, sorry, last na. Last na babaguhin ko yung given. My bad. 90 and madali. Ninety and 126. Okay, yan na. Final na. Okay. First, 2. Diba? Divisible sila parehas by 2. So, 90 divided by 2, 45. 160 by 2, 63. 45 at 63, para silang multiples of 3. So, 45 divided by 3 ay 15. 63 divided by 3 ay 21. Pwede pa ba? 233 divisible by 3, so ito ay 5 and ito ay 7. Di ba kanina sa GCF, yung nasa gilid lang? Ulitin ko ha, for the nth time, gagana lang to sa dalawang numbers, tong trick na to. Pag tatlo, kailangan nyo siyang ulitin pa. Kanina, sa GCF, ito lang. Sa LCM, lahat yan. So, 2 times 3 times 3 times 5 times 7. A total of 630. So, 630 ang sagot sa problem na to. Ulitin ko ha, sa dalawang number lang yan. Pwede. Questions? Questions? Ang 3, yung 3, oo, kahit ilan, pero dapat yung gantong method. Hindi yung nagko-cross out. Yung yung check exponents lang yung pwede. Sa yung pwede yung maramihan. Okay, last na. Example natin ng tatluhan. So, balikan natin yung example. We have 12, 15, and 21. So, dinalan ko lang yung example ha. So, ito 3 times 4, 2 times 2, 3, 5, and then 3, 7. So, compare natin. So, you have dalawang 2 dun sa una, 2 squared times 3. Dun sa next ay 3 times 5. And sa last ay 3 times 7. So, dito, wala naman kakompetensya si 2 dito. So, 2 squared. Dito, pare-pares lang namang raised to 1 yan. So, 3. Dito, wala kakompetensya si 5. So, 5. Dito, wala kakompetensya si 7. So, 7. So, you have 4 times 3 times 5 times 7, which is 420. A. 420. So, is this clear? Ayan. So, kasi hindi natin ginawa yung
Hindi natin ginawa yung nag-e-X kasi hindi siya pwede kapag tatluhan. Kasi pag ginawa natin yon, mauulit siya. May mga mauulit doon. And dapat iwasan natin yon. Clear? Clear? Paano po kayo nagmumultiply ng mabilisan? Experience yan. Pero kung ako sa inyo, tip lang sa multiplication, unahin niyo yung may mga 5 at saka even number. So, di ba? Nag-multiply kayo. 4 times 5, 20. Madali yung i-multiply kasi may 0. Yung 0, kinakopy nyo lang naman siya pag nag-multiply kayo. And then, from there, 20 times 3. 2 times 3 lang yon, 60. So, 20 times 3, 60. So, times 3, 60. 6 times 7, 42 lang naman siya. So, 20 times 3, ano ba yan? 20 times 3, 60. 60 times 7, 420. So, yun, 420 yung ano. Yun yung, yun yung magandang shortcut. Kapag nag-multiply kayo by 10, para lang naman, sorry, excuse me. Pag nag-multiply kayo ng divisible by 10, parang naglalagay lang talaga kayo ng 0. So, that's one way to improve your multiplication speed. Pag merong mga multiples of 5, abuse niyo yun. Lalo na kapag multiples of 10. Clear ba? Now, this is what I'll leave to you. 2 items lang uli. Ano yung given kanina? 72 and 132. So, ito yung GCF. Lagyan ko lang. Huh? Yan. Though, padaliin ko lang to. I'll make this one easier. Yan. And ito rin. Yan. Go! Okay, so hopefully may natutunan kayo sa pagkuha ng GCF and LCM.
Ay, mataas talaga sagot dyan. It's supposed to be high. It's supposed to be high, up, high, up. Okay. 3, 6, 1,080. Parang masyado ata malaki yung 1,080. Share, share solution sa ano, sa GC. So kung nasang GC man kayo, kung nasa GC man kayo, so sa-save ko na to. Marami pa tong kailangan i-continue. So, meron ba kayong new learnings for today? Ano yung mga, ano yung mga takeaways niyo for this lecture? Para sa'yo, sir. Wow. Okay lang yan. Ganyan din ako mag-solution. Sa totoo lang. Pwede po pasilip nung last na tinuro kanina, sir? Alin yon? Ito? Ito ba? Joshua Aaron. Yan. Isasend ko yung PDF niyan. Isasend ko yung PDF niyan. Di-distribute ko. Sino dito yung mga wala sa main? Nine. Medyo marami kayo. So, magkakaroon naman kayo ng access niyan kasi isasend ko siya. So, yun. I think I should stop presenting na from here. So, Linux. Ayun. GC4 batch 1.5. I don't think ako yung makakasagot ng tanong na yan. So, I think Rolik should take the floor now. Hello. Rolik, are you there? Hello? Rolik, nandyan ka ba? Rolik, tuturo pa ata. Nasa...
Hello? Hindi ko masasagot tanong niya eh. Rolly, call. May matanong lang, so, siguro chikahan muna tayo. Chikahan muna tayo habang hindi pa siya sumasagot. So, um, hmm, anong dream campus nyo? UP2, UPT, UPM, UPM, UPD, UPM, UPD, UPLB. Yay! UPLB, see you. UPLB. Sa mga UPLB, tama yan. Mga UPB, malapit ka sa pupunta bundok. UPLB, yan, tama yan, mga UPLB. Very good. Very good. UPLB, UPD, paano nyo nakuha yung answer sa number 2? Medyo malaki siya. 75 ay 3 times 5 squared. 3, 3, 3, 3. Tapos, ang 125 ay 5 cube. And yung 135 is 3 cube times 5. So, ang largest nyo is 3 cube sa 3 and sa 5 ay 5 cube. So, 3375 yung sagot. Maganda po ba talaga ang environment? Ano nga ba yung meme? Ambience pa lang talagang yon yung yan. Ba't ka naman Sir, ikaw po ba lagi magtuturo sa batch 1.5? Hindi ko rin alam. Basta nagtuturo lang ako dito. It may or may not change. It depends actually. The Ayun lang sinend ko na. Ayan, oh, pinin ko na para sa inyo. Yan. Same Carmela, same. Paano kayo? Yan. So, i-check niyo yung solution nyo. Ayan, nakapin na yung kita niyo ba yung pin comment, pin message. Nakapin siya. Ayan, perfect. So, tingnan niyo kung saan kayo na mali.
Sir, ano po, sir, may tips ko po ba paano mabilis makuha yung factor? Hmm, di pala ako na-mute kanina, my bad. Baka may narinig kayo. Ano, divisibility rules talaga. So kapag may multiple lang 3, multiple lang 5, yun yung most likely pwede mong gamitin. Inihintay ka namin. Oh my God. Hello. I'm really sorry. Tapos na kaya, Charles? Yup. Okay. So, yan. In case sa GCFA natapos, so ang magiging flow is bukas, Saturday is, let me just share screen pala. Share screen. So, plan calendar na lang. Flow for batch 1.5. Tomorrow is fractions. Sige, usap kami ni Charles, pero fractions muna. Tapos, tatlong topics lang naman at least. Fractions, positive, negative word. Ipakita ko pa yung database. Kasi yung database. Yan. Ang habolin is fractions, positive, negative world, and yan. Fractions, operations, and basics. Tapos positive, negative world. Tapos introduction to algebra, which is yung properties of equations. Tapos pagdating doon is graduate na kayo sa basics, pwede na kayong sumabay sa, well, tapos na pala kami sa number problem and consecutive integers. So, yan yung habulan yung number and consecutive integers. Tapos pakakasabay na kayo sa batch 1 at least siguro by Tuesday. So, besides the lessons, other questions? So, sa mga mag-enroll, hindi pa enrolled, I mean, let me just check. Pero, as far as I know, hanggang Monday na lang yata yung free trainings. Check ko lang yung poster. Yeah. The free trainings is up until May 4 or yep, Monday. So if you want to enroll, at least actually today's the best day. Kasi day 1 ng batch 1.5. Tapos if hanggang May 4 lang siya, hindi sayang naman yung naaral nyo na. Just have to browse up until dito. 1, 2, 3, 4, and 5. Yung dulo, nandiyan yung enrollment natin. If you wanna join us officially. And the fact is, nakapin lang din naman dyan. Okay, so other questions?
So yan, just enroll us in something. Like, you can even use the installment na 300 lang, or we still have discounts and scholarships. You just need to message and reach out to us. Yeah. If wala na, let's turn on the cameras and take a magical class picture. So yun, medyo may stress kayo sa umpisa talaga ng batch 1.5 kasi kailangan nyo makabulin yung math ng batch 1. And then after